Takot ang nararamdaman ko habang naglalakad ako sa isang mahabang kalsada. Pinilit ko talaga na puntahan ang isang probinsya na hindi pamilyar sa akin. First time ko na bumiyahe out of town na walang kasamang kaibigan o hindi kaya ay isang alalay. Dahil sa labis na kagustuhan ko na mahanap ang tunay kong magulang, ay gumawa talaga ako ng paraan para hanapin sila upang makumpleto ko na rin sa wakas ang puzzle sa pagkatao ko. Ayan nga ang nangyari sa akin. Binaba ako ng jeep na sinakyan ko sa isang alanganing lugar. Hindi ako sigurado kung tama ba talaga yung barangay na nakuha kong impormasyon upang mahanap ko ang lugar na tinitirahan ng taong bukod tanging na nakakaalam ng kinaroroonan ng tunay kong mga magulang. Halos nangangatog ako habang naglalakad sa mahabang kalsada na yun dahil napansin ko na rin na magagabi na rin pala. Halos palubog na ang araw. Lakad lang ako ng lakad sa gilid ng kalsada. Halos matatalahib na ang mga nadadaanan ko sa gilid nito. Nakakatakot kasi hindi ko pa rin matanaw ang daan patungo sa barangay na dapat na pupuntahan ko. Ewan ko ba? Parang wala sa sarili yung driver ng jeep na sinakyan ko. Ako nga pala si Lana na taga Manila. Isa akong adopted ng mga magulang na kinagisnan ko. Nang makina ako, nais ko lang sana na mahanap ang tunay kong mga magulang upang sana ay matahimik na ang isip ko tungkol sa totoong mismong pinagmulan ko. Kung kaya't narito ako ngayon sa Porac, Pampanga na nakikipagsapalaran upang hanapin sila. Naipadala ko pala kay Miss Sabido ang kwento kong ito upang sana ay makapagatid ng aral sa inyong lahat tungkol sa natuklasan ko sa naging journey ko. Lakad lang ako ng lakad. Nang maramdaman ko na parabang malayo pa ako sa mga kabahayan doon, ay agaran ko namang hinanap ang aking cellphone mismo sa loob ng bitbit ko na shoulder bag upang sana ay makapag-book ako ulit ng masasakyan para sana ipagpaliban ko muna ang balak ko na puntahan ang tahanan na nagngangalang Aling Sitas at para sana ay makabalik muli ako sa bayan ng Porac mismo sa aking tinuluyang hotel. Nang nakuha ko na yung cellphone mula mismo sa loob ng bag ko, ay halos sumabog naman ako sa inis. Dahil wala akong nasagap na signal, wala roon sa kinaroroonan ko. Madalang din ang pagdaan ng mga tricycle at jeep o di kaya ng bus sa kalsada na nilalakaran ko ng mga oras na yun. Sinaga ko pa rin na maglakad ng mahaba. Maya't maya pa, ay para bang may narinig ako na ilang mga yabagnin ng paa. Ang tila ba ay parang sumusunod sa aking likuran. Dahil doon, ay mabilisan na nga akong naglakad. Sobrang bilis ng aking paglakad. Hanggang sa hindi ko na nga matiis na sumilip sa aking likuran. Habang patakbo na ako naglalakad, kitang-kita ko sa aura ng mukha ko ang sobrang pagkatakot ko. Habang tumatakbo ako ng mabilis, ay may bigla na lamang na nakabanggaan ako nang narating ko na ang kanto. Oh, miss! Okay ka lang ba? Tila ba parang takot na takot ka? Naku, kuya, please, pahelp ako. Para kasing may sumusunod sa akin eh. Hindi kasi ako taga rito eh. Bakit ba kasi miss na naglalakad ka pa rito ng gantong alanganing oras? Ganito kasi kuya eh. Namali ata yung jeep na sinakyan ko sa pagbaba sa akin sa alanganing lugar. Kaya ito, sinaga ko na lang talaga na maglakad na lang. Saan ka ba paroroon? Sa barangay Balubad ata yun. Ito na ba yung lugar na yun? Naku, miss.
namali ka nga ng baba. Isang barangay pa kasi ang kailangan mong daanan eh. Bago ka makarating doon. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig sa narinig ko. Tama ba ang pagkakarinig ko na mali ang lugar na pinagbabaan sa akin? Naku po, nagkandalintik-lintik na. Halos ninenervyos ako sa mga oras na yun dahil hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Kuya, may dumaraan po ba rito na masasakyan? Para kasi kanina pa ako naglalakad eh. Para atang wala namang dumaraan dito. Huwag ka matakot, miss. Hindi naman ako masamang tao. Maaari kitang tulungan. Nakikita mo ba yung mga ilaw sa banda roon? Maraming tao na roon ang mandaratnan natin doon. Baka mas maigi na doon ka na lang muna magpalipas ng gabi. Ha? Magpalipas ng gabi? Naku kuya, maraming salamat na lang kaso kasi may hotel ba roon? May naman kasi akong hotel sa bayan ng Porac. Sayang naman kung hindi ko yun tutuluyan. Kaso, ang problema nga natin ngayon, hindi ba? Sa ganitong oras ay wala na tayong makikita na daraan pa rito. Marahil, kung mayroon man, matatagal pa tayo. Baka buti pa nga tayo niya ng sobrang gabi. Sa huli, ay wala na nga akong nagawa. Sinamahan nga ako ng lalaking nakasalubong ko sa daan, patungo sa barangay na itinuro nito. Sa paghahanap nga namin doon, ay nakakita nga kami ng isang apartel. Matapos na masiguro nito na maayos na ang aking kalagayan, ay umalis na rin ito. Kinabukasan ay maaga nga akong nagising at umalis na rin sa apartel na aking tinuluyan ng gabing yon. Sinikap ko na nga napuntahan ang barangay Balubad upang mahanap ko ang bahay na kinaroonan ni Aling Sitas. Halos nahirapan din ako na magtanong-tanong sa lahat ng kabahayan na nadaraanan ko upang sana ay mahanap ang eksaktong lokasyon ng bahay ni Aling Sitas. Halos parang ang gusto ko nang sumuko sa kadahilanan na hindi pamilyar sa kanila ang pangalang Sitas. Oh no. Hanggang sa wakas ay may nakapagturo na nga sa akin ng eksaktong lokasyon ng kinaroonan ng bahay ni Aling Sitas sa barangay Balubad. Kaso bigla naman akong kinalibutan nang malaman ko na nasa gitna pala ng kabundukan ang kinaroonan nito. Pero sinuong ko pa rin ang daan papunta roon. Hindi ko natuloy alam kung papaano ako pupunta pa roon sa loob ng kagubatan. Para tuloy akong nagdalawang isip kung itutuloy ko ba ang paghahanap o aatras na lang ako. Hanggang sa nagdesisyon na nga ako na lumabas na sa masukal na gubat na aking pinasukan. Habang sinusuong ko ang daan papasok doon ay umatras na nga ako. Sa paglabas ko muli sa nasabing gubat na napasukan ko, ay tila ba parang may nahagip ang aking mga mata na isang lalaki malapit sa aking kinaroroonan. Ito'y abalang nag-iipon ng mga pinagpuputol ng mga sangang kahoy. Sa kanya nga iyon itinabi sa isang mahabang lubid at ikinarga sa kanyang likuran. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad hanggang sa tumungo rin ito sa dadaanan ko. Sa pagangat ng kanyang mukha ay tila ba parang nakilala ko ito. Sa paglingon ko sa kanya ay parehas naman nagtama ang aming mga mata. Sandali, mister? Ikaw ulit? Oh, Miss Lana. Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? May nahanap kasi ako ng isang tao. Kaso nagbago ng isip ko eh. Napuntahan siya. Ha? Bakit naman? Nakakatakot kasi eh.
Kasi sa kakahanap ko sa kanya, doon ako tinuro sa mga matatalahib na kagubatan. Sa gitna raw ng kagubatan ng bahay niya. Maaari ko bang malaman kung sino ang taong tinutukoy mo? Si Alisitas. Ako nga pala, baka ikaw alam mo kung nasaan siya nakatira. Si Alicitas pa lang yung hinahanap. Oo, kilalang kilala ko siya. Kilalang kilala nga rin siya rito sa buong barangay namin eh. Ha? Sigurado ka ba? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi kung totoo nga yung sinasabi na kilalang kilala siya sa buong bayan ninyo, bakit tila ba sobra akong nahirapan na hanapin siya? Kasi halos lahat ng tao na napagtanungan ko, tinatanggi na kilala nila si Alicitas. Ang ilan nga sa kanila halos parang galit sa kanya. Naku! Hayaan mo na sila. Kasi sa totoo lang, ibantog na manggagamot itong si Alicitas. Imposible na walang makakilala sa kanya rito. Tara, tulungan kita na makarating sa mismong kinaroonan ng kanyang tahanan. Sigurado ka ba? Tila ba parang napakabigat na bitbitin mo para tulungan mo ako na pumunta roon? Okay lang yon. Iiwan ko na lang muna rito sa gilid ng isang napakalaking puno ng mangga. Itong mga bitbitin ko. Para hindi tayo mahirapan ba sa paglalakad? Nakita ko na naman ulit ang lalaki nakita ko kahapon. Para bang sinadya ng pagkakataon na magkasalubong ulit kami sa daan. Nagbubuhat siya ng mga sandaling iyon ng mga mabibigat na kahoy sa gitna ng kagubatan. Pumasok nga kaming dalawa sa loob ng masukal na gubat na naroon. Sa kabila ng pagtulong niya sa akin ay hindi pa rin mawala sa pakiramdam ko ang kaba kapag kasama ko siya. Sa mahabang paglalakad namin ay umabot kami hanggang 30 minuto. Hanggang sa may nakita nga kami na isang maliit na barong na bahay na malapit sa isang lawa. Ayan, Miss Lana. Narito na tayo. Diyan yung bahay ni Alicitas na hinahanap natin. Ganun ba? Grabe pala. Halos napakalayo naman ang kinaroroonan ng bahay niya sa bayan. Wala rin siyang mga kapitbahay dito. Paano kaya siya nabubuhay na mag-isa rito nang siya lang? Hindi sumagot ang estrangherong lalaki na naghatid sa akin sa mga oras na yon doon sa kinaroonan ni Alicitas. Habang abala ko na nakipag-usap sa kanya, ay may biglang lumabas mula sa kubong yun. Hi po! Magandang umaga ho. Ito ho ba ang tahanan ni Alicitas? Ako nga po yun. Magpapagamot ho ba kayo, anak? Hindi ho. May nais lang ko sana akong malaman mula sa inyo. Sa pagkakatitig sa akin ni Alicitas, ay bigla nagiba ang aura nito. Parang nakilala na nga niya ako sa mahabang panahon. Matapos ko ipakilala ang aking sarili sa kanya, imbis na nagtanong pa ito na magtanong, ay buong puso niya akong pinatuloy sa kanyang tahanan. Tara, iha. Pasok ka muna sa loob ng aking tahanan. Sigurado ka na ba, Miss Lana, na handa ka nang malaman ng buong katotohanan? Ho? Kilala niyo po ako? Para akong nag-goosebumps nang sinabi ni Alicitas ang pangalan ko. Po, ano pong katotohanan ang dapat kong malaman? Tama ko kayo. Gusto ko sana malaman ang tunay kong mga magulang. Nagpaimbestiga po kasi ako para makakuha ng impormasyon hanggang sa nalaman ko na lang po ang tungkol sa inyo na nakakaalam ng higit sa tunay kong pinagmulan. Kaya po ako narito ngayon sa inyong harapan. Alam niyo po ba kung saan ko po sila matatagpuan at kung sino-sino po sila? Wait lang po pala, sandali lang. May kasama po kasi ako eh. Sandali lang po ha, tatawagin ko siya sa labas. Huwag na, iha.
May kasama po kasi ako talaga eh. Nung nagtungo ako rito, hindi po ako makakarating dito kung hindi dahil po sa tulong niya. Tsaka po, kilalang kilala niya po kayo. Nakakahiya naman po kung iiwan ko lang po siya sa labas. Wala na siya. At saka, hindi pa ako ang kasama mo. Po? Ano sinabi niyo? Ito iyo. Kumalma ka muna. Inumin mo muna itong isang basong tubig. Paano po nangyari yun? Totoo ba talaga yung sinabi ninyo? Iha, hindi ba nakilala mo na siya? Yung unang araw na lumapag ka rito sa Pampanga. Paano po ninyo nalaman yun? Alam mo na isa akong manggagamot dahil sinabi niya na rin iyon sa'yo. Po? Baka naman po joke time niyo lang po ako. Baka naman kamag-anak niyo siya. O may kontak kayo. Baka may message na niya kayo bago pa kami nakarating dito kaya nalaman niyo lahat ng yan. Para namang hindi ka panipaniwala po yung sinasabi niyo na hindi siya tao. Totoo ba talaga yun? Ang totoo niyan ay wala sa labas kundi nandito siya sa loob ng tahanan ko. Kanina pa. Kasama natin siya. Kahit nakikita ko na nagagalit siya ngayon. Pero kung ito ang magbibigay ng katahimikan sa iyo para sa katotohanan na nais kong malaman, ilalahad ko ang buong katotohanan sa iyo. Wala pala kaming connection dito at wala akong cellphone dito. Nakikita mo naman Iha, hindi ba? Na nasa gitna tayo ng kabundukan. Wala signal dito at wala rin kaming connection ng kuryente rito. Kaya mali ang hinala mo. Isa yung kanto itim ang nagpakita at sumama sa iyo. Konektado rin siya sa mga magulang mo. Engkantong itim? Mukha po siyang tao at nakakausap o nakikita rin siya ng ibang tao. Paano nangyari na isa siyang engkantong itim? Kaya nang hinala niyo? Ang engkantong itim ay may kakayahang baguhin ang anyo nila sa anumang anyong nais nila. May kakayahan din sila na magpakita sa tao kung kailan nila gusto. At dito lang din sila ninirahan sa paligid ng kagubatan. Sandali lang ho. Medyo weird na mga naririnig ko. Sorry po nabanggit niyo ka na konektado rin siya sa mga magulang ko? Anong pong sinasabi niyo? Medyo weird na talaga po yung mga nalalaman ko. Ay nako Iha, gusto mo ba bang ituloy ko? Hindi na. Ay, sige ho. Makikinig ho ako. Sorry po talaga. Naging pasyente ko si Magdalena noon. Magdalena, ang pangalan ng nanay mo. Dito rin sila nakatira noon sa Barangay Balubad. Nung lumapit sila sa akin, magkasama sila ng ama mo na si Selmon. Halos, wala na sa sarili ang nanay mo dahil inaalihan siya ng isang engkanto itim. Malala na ang kalagayan ng nanay mo noon nang dinala siya sa akin. Ang sabi ng ama mo, mahigit ng buwan na rin sila nagpapagamot sa ospital. Subalit, walang nakikitang findings ang mga doktor na tumingin sa kanya. Hindi siya kayang pagalingin ng ospital. Hindi pa ako magaling na isang manggagamot noon. Kaya wala akong nagawa sa kalagayan ng nanay mo. Tuloy na siyang kinuha ng isang engkantong itim. Buhay ang kanyang katuwang lupa. Subalit wala na ang tunay nitong diwa sa loob nito. Dahil kinuha na siya ng isang engkantong itim. Yung engkantong itim na sumama sa iyo, papunta rito, siya ang kumuha sa nanay mo na si Magdalena. Ano ho? Totoo pa talaga yan? Sandali lang, Iha. Hahanapin ko lang ang larawan ng nanay mo. Sa lahat kasi ng mga nagpapagamot sa akin noon, nagtatago ako ng ebidensya. Halos, parang hindi kayang lunukin ng pag-iisip ko ang lahat ng mga nalalaman ko. Sa mga oras na yun, pinagdududahan ko na tuloy ang mga sinasabi nito sa akin. Tanging naisip ko na lamang sa mga oras na yun, baka nababaliw na ang kausap ko. Sino nga bang hindi nababaliw sa taong putulan diwa sa mga nagaganap sa lipunan o malayo sa kabihasnan ang kanyang tirahan dahil nag-iisa lang siya na nakatira sa gitna ng kagubatan. Sa isip-isip ko, parang gusto ko nang tapusin ang makikipag-usap ko sa kanya para makaalis na sa lugar na yun upang makabalik na rin ako sa Manila. Oh, Iha, ito na ang kanyang mga larawan. Nag-goosebumps muli ako nang makita ko ang mga larawan na inabot sa akin ni Aling Sitas.
nakilala ko ang babae sa larawan. Siya ang babaeng landlord sa tinuyan kong apartel kagabi. Tumaas ang buo kong balahibo sa nakita ko. Parang kakambal nito yung babae na nakausap ko buong magdamag kagabi sa apartel na yun. Hindi maaari ito. Bakit, Iha? Kasi po, nakita ko po siya kagabi. Kamukha niya po kasi yung landlord na tinuluyan kong apartel kagabi. Ganito po kasi yun. No, naibaba ako ng jeep kahapon sa isang palayan. Palayan ata yun. Hindi niya po kasi ako naibaba sa mismong barangay Balubad. Tapos, doon ko nga po nakita yung lalaki na sinasabi niyong engkantong itim. Ang sabi niya, maliraw yung pinagbabaan ko. Kaya nagsuggest siya na samahan niya daw ako doon sa malapit-lapit na lugar na una namin mapupuntahan. Yun po ata yung unang lugar o barangay bago makarating dito sa barangay niyo, na mas malapit doon sa area na pinagbabaan sa akin. Tapos nandun na po kami, halos lahat ng mga tao ay kilala at pinagbabati po siya. Maging nga po yung landlord ng apartel na tinuluyan ko kagabi, kilalang kilala po siya. Sobrang bait po niya sa akin. Nung time po na nandun ako sa kanila, naghain po siya ng napakaraming pagkain. Niyaya niya nga po akong kumain, kaso lang, tinanggihan ko lang po talaga na kumain. Kasi may baon po ako eh. Tsaka nahihiya na rin po ako. Hindi naman nila ako pinilit. Sobrang bait po talaga niya. Halos buong gabi nga po kami nagkakwentuhan eh. Ng kung ano-ano sa buhay ko. Ang pakilala niya po sa akin, siya po si Aling Magda. Ewan ko po, parang naramdaman ko bigla na parang katulad siya ng mami ko. Yung nagpalaki po sa akin sa Manila. Sobrang sarap po talaga niya kausap. Ito po pala yung larawan niya. Teka lang po, kukunin ko lang po yung cellphone ko. Teka lang po. Kasi po, nagpa-picture po ako sa kanya kagabi. For souvenir lang po. Ramdam ko pa rin hanggang ngayon ang kilabot ng experience na yon. Kamukha ng babaeng yun, ang tunay kong ina. Nakaharap ko na pala siya kagabi. Iha, anak, walang kakambal si Magdalena. Nag-iisa lamang siya na anak. Kilala ko ang kanyang mga magulang. Siya, maging ang kanyang mga magulang, parehas ng patay ngayon. Alam ko ang lugar na pinagdalahan sa iyo kagabi ng engkantong iyon. Iyon ang lugar nila. Palagay ko nais ka nila na tumira sa kanilang lugar. Kung kaya't pinagandaan ka nila ng napakaraming pagkain. Pero buti na lang at hindi mo yung sinubukan kainin. Dahil kung hindi, tuluyan ka ng makukulong kapiling nila. Halos, tuluyan na ngang bumigay ang tibay ng tuhod ko na sinubukan kong tumayo mula sa kinaupuan ko. Napahawak na lang ako sa gilid ng isang mahabang upuan. Nanghina ako sa bukong nalaman. Kalaunan, natapos na rin ang naging usapan namin ni Aling Sitas tungkol sa mga revelasyon na nais kong malaman ukol sa pagkatao ko. Napagalaman ko rin na sa labis na kalungkutan ng ama ko na si Selmon, ay pinaampun niya ako sa Manila dahil halos na trauma siya sa pangyayari sa aking ina. Nawalan siya ng kakayahan noon na alagaan ako ng maayos. Mahirap pa kami noon, kaya halos hindi niya maibigay ang suporta na kailangan ko, ayon sa sinabi ni Aling Sitas. Bukod pa roon, wala na siyang sinabi kung nasaan na ngayon ang ama ko na si Selmon. Halos wala na ngang natira na mga kamag-anak ko sa buong lalawigan ng Pampanga. Sa pag-aalis ko sa lugar na yun, ay hinatid na lamang ako ng anak ni Aling Sitas hanggang doon sa sakayan ng bus patungo ng Manila. At dito na nga po nagtatapos ang nakakakilabot ng naging karanasan ko sa paghahanap ko sa tunay kong mga magulang. Hi po! Kamusta po kayong lahat? Nagustuhan niyo po ba ang aking isinare sa inyo? Kung ito yung nagustuhan, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa aking YouTube channel kung may nais po kayong sabihin. Maaari niyo rin po itong i-share.
At huwag niyo rin po kalimutan na i-click ang bell para always po kayong ma-notify sa mga susunod po na kwento na aking i-share sa inyo. Maraming salamat po and have a good day!